Oras po natin sa buong kapuluan, mga kapatid, sa pananampalataya, mga kapatid, sa bayang Sinilangan, 7 minutes after 8 o'clock. Parang mahina itong mikropono ko, engineer. Parang lang. Anyway, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa amanda ko kayo naroroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito. Magandang umaga at welcome po. Ito po ang programang Punto Asintado. Ako po si Erwin Tulfo. Sasamahan ko kayo mga bes hanggang alas 10 ngayong araw ng Lunes, ika-27 ng Marso 2017. Ano man ang inyong ginagawa, anumang uri ng ikang instrumento ang inyong hawak o pinapanood, pinapakinggan para marinig at mapanood itong programa natin. Yung mga nakatutok po sa radyo, sakay ng mga iba't ibang uri ng sasakyan, pribado man yan o pampubliko, welcome and good morning. Dahil po sa walang sawa ninyong pagtutok sa Radyo 5, ginawa niyo pong numero 1 pinakikinggan sa FM at AM radio station ng Radyo 5. Maraming salamat po. Magandang umaga din po yung mga nasa trabaho na, yung mga papauwi pa lang dahil graveyard shift kagabi. Welcome and good morning. At mamaya po good night na rin ho sa inyo. And syempre pa doon sa mga kababayan natin sa mga lalawigan, sa mga probinsya, mga Cagayan de Oro, Davao, Zamboanga. Well, isa-isahin ko na sa mga Ilocano riyan. Naimbag nga bigat yo amin. Sa mga tiga Central Luzon, mga Kapampangan, Maya, Payabak, Kabalen. Sa mga Bisaya, marami, iba't ibang uri po ang Bisaya. May Ilonggo, maayong aga. Maayong buntag sa mga tiga Cebu. Maradyaw na adlaw sa mga tiga Surigao. Madayaw na buntag sa mga tiga Davao. At sa mga tiga Zamboanga, Basilan, Tawi-Tawi, Buenos Dias. At sa mga taga Maguindanao, Assalamualaikum. And syempre doon sa mga Koreano nating kababayan, may lumapit sa akin over the weekend, kinalabit ako. I watch you on Facebook, sabi. Anyong hasyo. Sa mga Koreano po yun. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano man ang inyong ginagawa. Oy! Siyempre, bakit natin makakalimutan, engineer, yung mga overseas Filipino workers at yung mga nakatutok sa atin sa Facebook Live. Welcome and good morning. Hayaan niyo po akong kayo ay i-entertain. Hindi lamang po i-entertain, kundi bibigyan kayo ng mga update, mga opinion, reaksyon, siyempre, mga balita. At syempre pa, ang mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Dahil ang programa ito ay all rolled into one na nga, engineer. Nariyan yung... nariyan ang banat, nariyan ang entertainment, may dyan ang kwela. Ika nga, ito na yata ang pinakamatapang, pinakamaingay, pinakamasayang programa sa radyo simula nang maimbento ang radyo. Welcome and good morning po mga kapatid. Anyway, ngayong araw po ng Lunes. Salamat po pala doon sa mga nagbabasyo sa akin. Thank you. At meron pang, alam nyo ba? Alam mo, engineer? Meron pang ngayong, anong tawag dito? Yung, may panawagan sila online na suspindihin daw ako ng istasyon. Really? Nakalagay na suspend Erwin Tulfo dahil bastos ang bibig niya, walang galang kay Vice President Leni Robredo. Alam mo kung sino nangunguna dyan? Yung sa online. Yung hinayupak na matanda, excuse me. Si Jim Paredes. At saka yung anong pangalan nung isa pa? Si nasa online pinadala sa akin. Yung Jakol Salim ba yun? Ayun ang spelling eh. Jakol Salem. Anong basa mo ron?
Jakol. Salem. Jakol Salem. Anong gagawin? Yun, ko Salem. Sabi kasi ni Edson, Jakol Salem daw. Sorry. Ayun ang nakalagay. Anong sinabi mo? Sabi mo, Jakol Salem. Ang nagpapanawagan sa TV5, nakalagay gamit pa, change.org. Suspinde ng Erwin Tulfo dahil basto sa bunganga, walang respeto sa Vice President. Sinugundahan naman nung Mami, good morning. Nakikinig pala ho yung aking butihing ina si Mami Karing. Ma'am, pasensya na. Pwede ba, Yaya Julie, ipasyal-pasyal mo muna dyan si Mami sa labas ng bahay para maarawan. Patayin mo muna yung radyo. Baka ma-high blood yung aking hong ina. Lagi hong nagagalit ho yun pag yun nagmumura ako. Alam niyo mga kapatid, kami ho'y pinalaki ng magulang namin na gumalang sa matatanda. Dahil konting kuan lang ho, senyales na wala kang respeto sa matatanda. Lalo pa po sa mga magulang namin o sa mga nakatatandang kapatid namin. Ay suntok sipa hong inaabot namin, sampal. Ganun, kulang pa. May latigo ka dyan. Dahil sa dami po namin mga kapatid, hindi na kinakaya ng tatay, nanay ko, 10 po kami. So pati yung mga yaya, may otoridad na rin na mamalo. Ganon, oo. Kunwari, inumpisa ng tatay ko, suntok kay Mon, kay Utol Felix, Ati Tutsi, Ati Wanda, may sampal sa nanay ko. Siyempre sa amin, dahil 10 kami, pagdating kay Tol Ben, Tol Rapi, akin, yung katulong na, yung ayun sabihin yung angel na ang tumitira. May tama yan, latigo. Yung ika nga, kusinera namin, o yung yaya namin, yun ang may hawak na latigo. At yung nanay ko ang nagbabantay. Sasabihin ng nanay ko, latiguhin mo ng tama yan, kung hindi ikaw lalatiguhin ko. Ay latigo ng latigo yung yaya. Anyway, ang punto ko lamang mga kapatid, kami ho ay pinalaki na gumalang sa matatanda. Yaya Julie, labas mo na ba si Mami sa bahay? Patayin mo muna yung radyo at ipasyal mo muna si Mami dyan para maarawan. Anyway, kami ho'y may galang sa matatanda. Natatakot to kami sa gaba, sa karma. Pero paano mo naman gagalangin ang Judas, Hestas, Barabas na demonyong Jimmy Paredes na ito? Look at me. Paano mo gagalangin ang demonyo na yan? Ang kaya-kaya lang, mga bata. Jimmy, ano pangalan ito? Jim Paredes, pumunta ka nga dito sa istasyon. Matatapos itong programa ko alas 10 na umaga. Antayin mo ako dyan sa labas. Lalabasan kita. Pumunta ka, sir, kung saan ka man nakatira. I'll give you 2 hours to come over, drop by. Alright? Tignan ko yung tikas mo. Yung mga tirada mong look at me. Ako ang look at me rin mo mamaya dyan sa labas ng gate. Susundutin ko yung mata mong hinayupak ka. Tumanda ka nga, walang kinalaman. Tumanda ka ng paurong. Hindi ka yata tinuruan ng magulang mo, balasubas ka. Ikaw yung nagpapapansin, kawawa ka na. Minsan naawa na lang ako sa iyo, Jim Paredes Yung si Buboy na kasama mo sa Apo, sumisikat pa, nagkakaedad, ay nandoon sa mga TV. Yung isa pang kasama nito, may isang kasama pa ito. Oo, na supporter ni Manong Digong. Si tatlo yan sila, di ba? Oo. Si Danny Javier, naniniwala doon kay Manong Digong. Itong Jim Paredes, ito supporter ng mga Dilawan ever since panahon pa ni Gloria. Kaya nung matalo yung si Marojas, halos magpakamatay itong hinayupak na buwisit na ito Alam mo, Jim, kung gusto mo talaga, if you want a piece of me, come over. Come over, Jim. If you really want, yung mga pinagsasabi mong look at me, sa akin mo sabihin yan mamayang alas 10. Yes. Oo. Punta ka rito. Diyan, sa harap ng istasyon namin. Dito kami, sa Reliance Avenue. Punta ka, mag-taxi ka o magpa-drive ka sa driver mo. Halika rito. For the first time in my life,
hindi ko gagalangin ang isang matanda, bubugbugin kitang hinayupak ka. At umpisa-umpisahan mo pa sasabihin mo na ika nga online, ipetisyon ako para sibakin ang opisina ko. Kung hindi ka ba naman ogag, kung hindi ka ba naman pulpul. Itong Jim Paredes, kung gusto ninyo makita ang wet packs ni Pinoy, tingnan nyo yung mukha ni Jim Paredes. Ayan ho yan. Anyway, oras po natin 17 minutes after 8 o'clock. Marami ho tayong pag-uusapan, pero teka muna, happy birthday muna to Daphne Nachelle Samson at sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon. Ito po ay apo po ng aking kaibigan na si Mon Samson na tiga Bulitin. Happy 3rd birthday, Daphne. At sa lahat po ng mga nagbe-birthday ngayong araw, happy birthday po sa inyo. Alright, ha? Hindi ho sana iinit yung araw ko, ulo ko ngayong umaga. May mga nag-text po sa akin. Nay Christy, thank you for texting me, ha? And for supporting. Binanatan din ni Nay Christy Permin itong si Jim Paredes. At saka kahapon, okay lang napapa-jebs ako, nabasa ko sa Facebook. Kaya napabilis, nagko-constipated ako Simula pa kasi ng Biyernes, hindi ako napapa-uo. Nabasa ko yung online petition ni Jakul Salem. Napalabas tuloy yung jebs ko. Hako Salem, pasensya na. Hako Salem. Anong sabi ni letter J? Paano hako ang basa doon? J. Sabi ni Edson, J-A-K-O-L-S-A-L-E-M, Jakul Salem. O, ano nga babasa ko doon? Sige nga, silent L, Jakul Salem. Yun ang apelido niya Oh. Tapos ano yung sabi mo, Edson, apelido? Jakul Salem. Bansot ba yun? O pisot? Basta pisot, bansot, parang ganun. Anyway, salamat po salamat. Thank you. Nagalit itong mga ito. Siguro magbarkada ito si Jakul Salem at saka si Jim Paredes. Magbarkada siguro ito. Inumpisan ito mga online na petition po sa akin sa Facebook. Nasuspindihin daw ako sa radyo, suspindihin sa TV. Oo. Dahil daw walang respeto yung bibig ko. Yung bunganga ko at tinira ko, inupakan si Leni Robredo. Oy, kayong dalawa, makinig kayo. At sa lahat po ng mga supporter ng mga dilawan, ganito lang naman ho kasimple yan. Meron ho tayong tinatawag na freedom of speech dito sa ating bayan. Kayo nga ng mga nagbabasa sa akin kung ano-ano mga banat ho ninyo. May freedom of speech ho tayo. Hindi ho yata nagustuhan nila yung banat ko kay Leni Robredo na sinasabi ko mag-resign ka na lang dyan, total mahina ang ulo mo. Sinigundahan po ako, maraming nagsigunda. Si House Speaker Alvarez, sang-ayon. Ngayon, pati itong si Justice Secretary Vitaliano Aguirre, mukhang tatablahin din ang Manong Digong. Hindi nila papakinggan si Manong Digong. Dahil si Manong Digong po, ang kanyang opinion, wag na raw. Wag nang sampahan ng impeachment yung kanyang busy na si Leni. Dito makikita kung gaano ka disiplinado, kaayos yung ating Pangulo. Kung paano pinalaki ng tama ng kanyang mga magulang. Bargas man ang bunganga ng mamang ito, pero deep down inside, malambot pala ang puso nito. Pinakiusapan niya, mga kalyado niya, wag niyo nang i-impeach si Leni. Tuloy, sabi ni House Speaker Alvarez, hindi. Ehekutibo ka, kongreso kami. Maging itong si Vitaliano Aguirre, ang sinasabi, pasensya na Mr. President, tabla-tabla muna tayo. Sang-ayon ako i-impeach si Leni Robredo dahil sa kanyang pinagagawa. Dahil sa mga statement mo, Madam Leni Robredo, makinig ka, Vice. At ikaw na rin, Trillanes, isa ka pa. At ikaw na rin, Alejano. Dahil sa mga katarantaduhan ninyo, mga extrajudicial killing, mga buwisit kayo, akala tuloy ng buong mundo, meron tayo niyan. Makailang beses ko nang sinabi, walang extrajudicial killing dahil hindi pa po napapatunayan yan. Oo, kaliwa kanan ang patayan. Ang Kongreso sinubukang imbestigahan yan. Prenisinta si Matubato, Las Cañas. Pero ano ito? Mga tainted. Mga poisonous na mga testigo. May mga vested interest.
Si De Lima, nakinig kay Matubato, pinagigiitan ni De Lima na may extrajudicial killing. Si Trillanes, nakinig kay Las Cañas. Pati itong kasama niyang sa Oakwood Mutiny na si Alejano, sinasabi may extrajudicial. Pati tuloy yung Vice President natin, may extrajudicial killing. Tuloy, ang mga kulang-kulang at konti yung kinalaman, tulad ni, sino yung babaeng yung demonyita na yon? Si United Nations Rapporteur, ano pangalan noong babaeng yun, kuan? Ivy? Agnes Calamard, nagsasabi mga extrajudicial killing. Bakit kanyo? Pinagbasihan niya yung mga sinabi ni De Lima, Matubato, Las Cañas, Trillanes. Ngayon, dagdag mo pa si Leni Robredo. Kaya tuloy ang akala may patayan dito araw-araw. When in fact, hindi pa napapatunayan na merong extrajudicial killing sa ating bayan. Bakit? Lumabas ba sa Kongreso na merong extrajudicial killing? Hindi ba? Wala. Dalawa na nag-imbestiga dyan. Inimbestigahan na ni Richard Gordon, Senator Gordon. Inimbestigahan na ni Panfilo Lacson. May lumabas ba? Wala. Ang lumabas, yung mga testigo may tama sa ulo. Matubato, Las Cañas. Human rights, si Gascon, daldal ng daldal, violation human rights, may tayo extrajudicial killing. Awa ng Diyos, wala pang ni isang kasong na isasampa si Gascon. Puro lang daldal, puro lang ngaw-ngaw. Kung may extrajudicial killing, sana sinampahan mo na Gascon kung sino yung mga buwang na yun. Hindi ko sinasabi na wala pong extrajudicial killing, ay wala pong patayan. What I am saying, yes, may mga patayan, pero hindi po napapatunayan na ito ay extrajudicial killing. Ang extrajudicial killing po kasi, ang ibig sabihin po nito, sponsored ng gobyerno. Pinapayagan ng gobyerno na patayin ng mga otoridad ang mga tao. Pero hindi po wala pong ganun Ang sinabi lang po ni Manong Digong, narinig naman po natin lahat, pag nanlaban, upakan ninyo. Ngayon, merong ilan, dalawang kaso, ito, malinaw na dalawang kaso, alam natin na nadyaryo. Yung Albuera Mayor, si Espinosa na nakakulong na, pinasok ng CIDG, pinagbabaril sa loob. Ayun po, summary execution, sinalvage nila. Pero hindi pwedeng tawagin na extrajudicial killing dahil wala namang basbas ito sa pinakataas. Walang basbas kay Bato de la Rosa. Lalo't walang basbas kay Manong Digong. Itong pagpatay kay Albuera Mayor Espinosa ay nandoon lang kay Colonel Marcos. Doon lang sa level niya. Dahil gusto niya patahimikin dahil binibigay siya ng kwarta pala nito. Extrajudicial ba yun? Utos ba ng gobyerno? Hindi. Silang 12 lang ang nagplano nito. Walang kinalaman si Bato, walang kinalaman si Manong Digong. Isa pa ang patayan, si G. Ikju, yung Koreano. Hindi mo rin pwedeng tawagin extrajudicial killing yun. Bakit kanyo? Dahil yung ilang deputy director lang ng NBI ang nagplano nito at saka yung isang pulis na SPO4, sino ba yun? Santa Isabel. Sila lang yun. Hindi mo rin pwedeng tawagin extrajudicial yun dahil wala rin basbas ng mga kinaukulan, ng mga nakatataas. Nina Bato de la Rosa, nina Manong Digong. Sila lang ang plano. Entonces, hindi extrajudicial killing yun. At yung mga pumatay man during drug raid, baka hindi ninyo nalalaman, kinasuhan na ngayon. May mga kaso ngayon. Ilang daan din yan ng mga pulis na may kaso ngayong murder, homicide. Baka hindi ninyo nalalaman. Wala pong extrajudicial killing. Invento lang po yan dahil hindi pa po napapatunayan. Entonces, kung hindi pa po napapatunayan sa korte, sa Senado, kung saan man yan, entonces hearsay, invento. Naintindihan mo na, Vice President Leni Robredo. Sayang ma'am, attorney ka pa naman. Naintindihan mo na, Senator Antonio Trillanes. Ikaw, Congressman Alejano, naintindihan mo na ba? O hindi pa? Kung hindi nyo naintindihan, halika kayo. Pagtutuktukin ko yung ulo ninyo para maintindihan nyo at magising. Lunes ng umaga, iinit ang ulo mo sa mga hinayupak na ito. But anyway, 8:27 in the morning, ito po ang question for the day, ha? Ito pala muna mga topic natin. Ito, makinig kayo. Leni Robredo,
Trillanes, Alejano at mga Dilawan. Mga supporter ng Dilaw. Makinig. Muli na naman pong nagsalita ang taong bayan, ang mga taga Metro Manila. 82% po ng mga nakatira sa Metro Manila ay nagsabing safe na safe ang pakiramdam nila ngayon matapos nga pong nga ilatag ng gobyerno ang kampanya kontra sa illegal na droga. Ayon po yan sa Pulse Asia. Ayon po sa Pulse Asia, recent Pulse Asia survey, 82% sa 100% ng mga taga Metro Manila ang nagsabi safe ang pakiramdam nila lalo na sa gabi dahil sa kampanya kontra illegal na droga ng pamahalaan ng PNP ng Manong Digong Duterte. Ito yung sinasabi ni Leni Robredo na ang mga tao nahihirapan na at walang magawa, helpless and helpless. Wala raw magawa ang mga tao sa patayan na ito. Ano ho ito, Vice President? Itong survey na ito. What does this tell you? Senador Antonio Trillanes, pakipaliwanag sir, parang hindi ko maintindihan itong survey na ito. Congressman Alejano, hindi ko rin maintindihan ang survey na ito. Ano ang ibig sabihin nito? 82% ng mga taga Metro Manila, pakiramdam nila safe na sila sa gabi, lalo na sa gabi, dahil sa kampanya ng droga ng gobyerno. Bakit po ganon? Kung may extrajudicial killing, pinapatay ng gobyerno ang tao, bakit feeling ng mga tao, taga Metro Manila, safe sila? Pakipaliwanag nga, Vice President Robredo, Senador Trillanes, Congressman Alejano, Laila de Lima, ikaw sa kulungan, sulatan mga ako. Paliwanag. Mga Dilawan, pakipaliwanag. Jim Paredes, look at me. Please explain. What does this mean? That 82% of Metro Manila residents feel safer now. Dahil po dito sa kampanya kontra droga ng pamahalaan. Pakipaliwanag nga sa akin, hindi ko maintindihan. Jim Paredes. Jacol Salem, pakipaliwanag. Haco Salem, pakipaliwanag. Hindi ko maintindihan eh. Agnes Calamard, can you freaking explain to me? What does this mean, ma'am? Please. I wanna know. Mariosep. Wala yata makapagpaliwanag sa akin eh. Isa pang pag-uusapan natin mamaya. Teka, dahil po dyan, ang ating pong question for the day, IB, ano sa inyong palagay ang dapat gawin dito kay UN Rapporteur Agnes Calamard dahil sa walang humpay na pambabatikos at paninira sa ating bayan? #Calamard. Kung ako ang tatanungin, hindi ba pwedeng gawin ng persona non grata o iba na sa ating bayan itong hinayupak na ito? Wala namang ginawa itong buwisit na ito. Nakikinig lang sa mga chismis mula kay De Lima, Trillanes, sa mga Dilawan. Yung taong bayan, ayaw naman pakinggan. Sabi na nga ng taong bayan, ayan na nga sa survey na nga. Di ba? 82% sinabi natutuwa sila sa kampanya kontra sa droga. Kung nahihirapan ang tao, kung nagmamakaawa ang tao, disinsanay sasabihin sa Pulse Asia survey, ayaw namin yan. Disinsanay sasabihin ng mga tao, galit kami sa kontra droga ni Duterte. Bakit 82% na nagsasabing pabor kami, safe kami? Pakipaliwanag, Leni Robredo. Ma'am, parang sinampal ho kayo ng kaliwat ka ng mag-asawa na sampal ang sinabi niyo sa UN, kayo kahiya-hiya kayo ngayon. Lalabas ngayon na sinungaling ka, na sinasabi mo, helpless and helpless ang mga kababayan natin. Walang magawa, umiiyak na lang dahil sa kampanya ng droga ng gobyerno. Ano ho ito? 82%. What is this, Vice President Robredo? Can you please tell me? Ma'am, please. Hindi ko maintindihan eh. Anyway, mga kapatid, oras po natin alas 8:31 ng umaga. Dire-diretso na ho tayo. Oy, meron pa. Hindi ba yung tanong mo sa dalubhasa? Ito na ang IMSD. Itanong mo sa mga dalubhasa. Dear Sir Erwin, ako po isang delivery truck driver. Ang problema ko po ay ang aking kasintahan ng 1 taon ko ng karelasyon. Ang problema po, sir, last week nang una kaming pumunta sa motel.
Oh, dito ko nalaman na meron pala siyang underarm odor. Patay. At pag baba ko pa, may problema rin po. Akala ko po ay may patay na pusa doon sa kwarto. Anyway, sir, hindi naman po ako na-turn off. Naawa po ako sa aking GF dahil mahal na mahal ko po ito. Dahil bukod sa maganda ay sobrang bait pa niya. Meron po siyang body odor doon po sa kanyang kilikili at doon po sa baba. Alam niyo na po kung saan yon. Paano ko po yun sasabihin sa kanya na hindi siya masasaktan, na meron po siyang body odor at pati si Jenjen ay may amoy? Regaluhan ko ba siya ng mga in-advertise sa TV na yung Lactacid at yung pang underarm? Ayoko pong ma-offend siya. Please help, sir, kasi baka pag dinala ko po siya sa aming bahay at ipinakilala sa aking magulang, baka sabihin nilang bakit nagdala ako ng patay na hayop. Ang sama mo naman, Rudy, anak ka ng tipaklong. Tutulungan ba kita o tutulungan? Oh, araw-araw po ako nakikinig sa iyo habang ako ay nagmamaneho. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rudy. Ay, nako, Rudy. Ay, medyo, IB. At doon sa mga ka-Facebook natin, kailangan ko ng payo. Paano sasabihin doon kay Girl Lalo na may body odor, na may underarm, at saka under odor. Dalawang odor, underarm na doon pa sa under, meron din. Okay, ano gagawin natin? Eh, yun ang sulat. Alas 8:33, alamin po muna natin ang lagay ng ating mga lansangan mula kay Ginoong Greg Reyes ng MMDA Metro Bay. Sir Greg, good morning. Sir, nasa sobrang tagal natin kadadaldal, bumitaw tuloy siya. Ay, ito na lang. Si Sir Jun Galang na Pag-asa. Sir Jun, good morning. Yes, good morning, Erwin. Yes sir, yes sir. Ano po ang lagay ng ating panahon today, sir? Ito po mga kababayan natin dito sa may Cagayan Valley region, makakaranas po yan ng maulan. Grabe naman, Ronaldin, tawasan. Nako! Search na naman itong North. Sakura! Ning! Samantalang itong region naman ng... Magagawa natin. RJ Yerin. Lumahinang pag-ulan naman. Pero itong malaking bahagi Los Angeles. kasama ng Metro Manila, mga isolated... Paano nga, Dels na hindi masasaktan? Jen Roa. Wong! Jong! Wala yan. Naka-raise pa rin po tayong... Si Ericso. Gale warning. Judith, good morning. Dolce Doyo. Arlene de la Cruz. Almira. Ibig sabihin, Ronaldin Gilyado. Yung mga maliliit na sasakyan pandagat. At yan po muna ang ating latest update sa lagay ng panahon mula dito sa Pag-asa Forecasting Center. Ako po si Jun Galang. Magandang umaga po. Maraming salamat sa iyo, Ginoong Jun Galang. Okay na yun. Mamaya na lang yung MMDA Metro Base sa IB. Ay bago ho tayo mag-break, mga kapatid, time now 8:35 in the morning. Abay, pag bumitaw kayo, kayo rin, magsisisi kayo, mamimiss na ninyo. Pag-uusapan po natin, ito po, pag-uusapan natin ngayon, itong latest Pulse Asia Survey, na parang pinagsasampal kaliwa kanan si Leni Robredo, Trillanes, Alejandro de Lima, Agnes Calamard, US, UN, EU, lahat, Commission on Human Rights, si Gascon, mga civic rights. Makinig kayo. Basahin ninyo yung latest Pulse Asia Survey. Ang sabi doon, 82% ng mga tiga Metro Manila, safe ang pakiramdam ngayon dahil sa kampanya kontra droga ng gobyerno. Anong ibig sabihin? Natutuwa sila. Vice President Robredo? O paano pa yan, paano pa ninyo mababawi yung pinagsasabi nyo sa United Nations na pinaniwalaan naman ng isa pang kulang-kulang na Agnes Calamard? Paano mo mababawi yan ngayon? Ang taong bayan na nagsabi, happy sila. It means to say, happy sila sa kampanya ng gobyerno kontra droga dahil safe ang pakiramdam nila. Vice Leni Robredo? Mariosip ka. Talaga, salita ka na sa Trillanes, hindi ko na tatanungin. Wala, may tililing na yata at saka Alejandro. Ay, lalo na yung Jim Paredes na yun. Hindi ko na alam. Dapat ito, dalhin na sa retirement home ito. Ay, B. Tawagan mo nga yung Golden Acre. Baka pwede natin ipasok. Sabihin mo, pakiusapan mo doon sa lola na isa. Ipasok mo na rin itong Jim Paredes. Nagwawala dito sa labas eh.
ipasok mo, pakiusapan, tawagan mo mamaya ha, towards the end of the program, tawagan ko yung DSWD. Sabihin ko kung meron pa silang paglalagyan dito kay Jim Paredes sa Golden Acres. Sama mo na yung si Kuan naman sa National Mental Institute, si Jakul Salim. Sama na rin ito. Anyway, alamin po muna natin, lagay ng ating mga lansangan mula kay Ginoong Greg Reyes ng MMDA Metro Bay. Sir Greg, good morning. Yes, good morning, Kuya Erwin, at sa lahat ng tagapakinig ng Radyo 5. Lagay ng dalo ng trapiko natin ang EDSA sa southbound. Magmula rito sa Timog hanggang dito sa mayroon. Wala tayong magagawa, balansag, mga bastos eh. Ganun din pagtawid dyan sa area ng MRT Ortigas hanggang makasapit po. Good morning, Chris, ng Tatum, area ng Dulce, 20. Amore, thank you. Ang takbo ng ating mga Beng, At Bernarte, bumibilis lamang yan, mag-uumpisa ng Ayala. Jonalyn de la Cruz, Almira Mejano, thank you, ma'am. At least I know I make you laugh. Wong, thank you. Beng, Road, nagiging mabagal pa po Benji ang takbo ng Miliado, ating mga motorista. At nagiging light traffic yan, mag-uumpisa ng McKinley. Arlene hanggang Diaz, dito po sa area ng Robinson. May Buntag At yung Esmeralda, area ng Larry Overland Suliba, din, good hanggang morning. Sa may area ng BC Rano Santolan, medyo mabagal Ricky pa rin Santana, ang good takbo morning. ng ating mga sakyan at bumibilis lamang Fon Mag-uumpisa Irdesa, ng good Main morning. Avenue hanggang dito na po sa area ng Monumento ng South ng Almira. ng EDSA. Okay, best Kung ito, dadaan kape. tayo ng C5 Katipunan, medyo mabagal pa po yung area ng southbound ng Olbalara hanggang dito sa may Ayala Heights at nagiging mabilis po yung area ng Magsaysay hanggang makasapit sa Annapolis. At ito pong area ng Game Master. Aurora Katipunan hanggang dito sa Easy. area ng Game Master, easy. Nakikita para natin ang pagbabagal sa mga oras na ito. At yung Joanna Market Remalo, Market, thanks for nagiging mabilis sharing. naman yan Arlene hanggang Diaz, dito sa Mac South Kempis, Expressway at yung kabilang panig ng Sibat Balansag, Katipunan, Hero, dito thanks. lang sa area Luz ng Angeles, Quezon thank na you. nakakita ng pagbabagal Jang Mili. hanggang dito sa area ng McKinley. At paglabas Jessel, naman good yan, morning. naging mabilis Velarde, yung area Almira ng Meyano, Market good morning. hanggang dito sa may bagong TJ. ilog. At yung Ritelco Drive hanggang dito po makasapit na Judith sa area ng Restillador. Balara sa northbound ng C5 Katipunan. Ay, nako. Po ang takbo. Bakbakan yan. Pag pinagsama mo, Jim Paredes at saka Jim, saka Juana. Galing tayo ng Rosario hanggang Totnakan to the max yan. ng ating mga sakyan. At paglampas po naman yan, mabilis na mag-uumpisa dito. Arlene sa Diaz, Pasay good morning. Hanggang makasapit dito sa Santolan. At pag-ikot po Thank ng you. ng Ortigas Avenue, Tenena, ay mabilis na po Margin, ang takbo ng Ning. ating mga motorista. Thank you, Ning. Yung Commonwealth natin sa mga oras na ito, Lian May yung Parahinog. westbound, medyo mabagal pa Benji yung area ng Milyada. Albalado Highway hanggang dito po sa area ng Camaro. At naging Exactly, moderate Benji. to light na po yan. Ibig sabihin, mabagal lang konti at pagbilis ng takbo ng ating mga sakyan. Mag-uumpisa dito sa area ng Marlboro po hanggang dito makasapit at Hello, makasapit ng Quezon Avenue, Ivonsky, dito sa area ng Agham. Esmeralda. At bumibilis na po yan hanggang Oo nga eh. mag-uumpisa Nash ng Coffee yan, Tunnel Esmeralda, hanggang Nash. dito po sa area ng Banawe. At yung kabilang panig po naman. Thank you, Jonalyn. Thank you. Maayos pa po naman ang takbo Thank ng you. ating mga sakyan. Yes, At Arlene. pagdating po dito sa area ng Espanya, mabagal po, mag-uumpisa ng Welcome Rotonda hanggang makasapit ng Pinobal. Medyo mabagal po ang takbo ng ating mga motorista at bumibili sa area ng Lerma Moraita hanggang Roas Boulevard. Binigar, ha, At yung kabilang Paula? panig Okay. ng Espanya, yung Lyra eastbound, Padilla medyo Hilario, may good morning. kabilisan naman. Thank Takbo you, ng ating Lyra mga Padilla Hilario. Marcos Arlene Highway, Diaz. kung madadaan tayo, Jen magmula Roa. po sa Antipolo, going to Aurora Katipunan, moderate to light lang po Kai ang takbo Perez, ng good ating morning. mga sakyan. Judith, good At morning. kung pauwi na po Almira. tayo ng Marcos Highway and daan, Jeanette pabalik na po na Antipolo, Aliviado, nagiging good morning. mabagal lang dyan sa Luz area Angeles, ng, good morning. Imelda Avenue, papunta Rebecca ngayon sa Labendia. pagdating po naman ng Antipolo, ay Okay tuloy-tuloy naman, na Rebecca. takbo ng Chris ating mga Tatum, sakyan. good morning. Yung area ng Roas Arlene Boulevard Diaz. natin, yung magkabilang panig, kita natin na No, Mandaluyong, Arlene. Sa Mandaluyong kami. at yung Balansag. area ng northbound, dito sa may area ng No, Sheds Airport Road, Lopez. hanggang dito sa may PO Campo, Yes. nakakakitala ng tayo ng konting pagbabagal. Thank you, dyan sa Jonalyn. area yan. Judith. Araw ngayon ng Lunes, March 27, 2017, ang ating mga coding ngayon, yung mga plaka na itatapos sa 1 and 2, kayo po ay pinagbabawal lumabas ng karsada dahil kayo po ay coding. At para po naman sa mga karagdagang katanungan o mga impormasyon na kailangan natin sa mga kakarsadahan, kung kailangan natin ng emergency assistance, traffic assistance, andyan lang po palagi ang MMDA hotline numero 136. Yan lang po natin may bibigyan ng traffic update sa umagang to at magmula po sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ang inyong pong lingkod, Greg Reyes para sa Radyo 5 ni Kuya Erwin Tulpo.
Maraming salamat, Ginoong Greg Reyes. Nako, maraming salamat din. Yung kumare ko, si Ami Perez, Chang Ami, nakikinig. Nakita ko dito sa Facebook Live, Engineer. Thanks, Chang Ami. Good morning. At saka mga ilang kasamahan natin ng mga broadcaster, nakatutok na rin dito sa atin. Arian si Josicar Mercado, yung dati kong staff. Good morning. At sa lahat na rin ng staff ko, kay Rochelle, kay Cheryl, kay Greg, kay Mario, kay LJ, good morning. At of course, kay Emily, good morning. At magandang umaga din kay Weng de la Peña. Kaya Joel at Benji sa DWWW, good morning sa inyo. Mga nakatutok ko sa atin at mga ibang pang mga broadcaster. At syempre pa. Anyway, oras ba natin 8:43 ng umaga. Wag po kayong bibitiw sa ating pagbabalik. Pag-uusapan natin yan na pinagsasampal yung mga dilawan, yung mga kontra sa kampanya ng droga ng gobyerno. Ayan na po yung sagot. 82% ng mamayan sabi safe sila sa kampanya sa kontra droga ng gobyerno ng Duterte. Ano pa masasabi ninyo? Tumahimik na kasi kayo, ayaw nyo magpaawat kasi gusto nyo na magsalita. At saka, si Justice Secretary Aguirre, tatablahin na po si Manong Digong in a nice way. Tatablahin niya dahil sabi niya, pasensya na muna Mr. President, pero palagay ko tama lang na i-impeach siyang Vice President Robredo sa kanyang pinagagawa. Betrayal of public trust. Ako isang ayon ho, sir. Yung pinagagawa niya sa UN, yung mga pinagsasabi niyang kasinungalingan, hindi ngayon, para siyang sinampal. Ang tao na mismo nagsabi, hindi, safe kami sa kampanya kontra sa droga, gusto nga namin. Naging safe ang mga lansangan dahil sa kampanya kontra droga ng gobyerno. O saan ka ngayon, Vice President Robredo? Saan? Baka pa sa iyo, ma'am, ngayong umaga, ihanda mo na yung sagot mo para hindi ka mapahiya mamaya. Magpa-presscon ka mamaya, maghanap ka ng palusot. Ikaw din, Trillanes. Maghanap ka na ng palusot excuse. Mukhang napahiya kayo. Yung sinasabi yung EJK, maraming namamatay. Hoy, doon sa survey ng Pulse Asia, sinasabi, natutuwa sila. Kung marunong kayo magbasa. Yan po ang pag-uusapan natin sa pagbabalik. At syempre, itong pakialamera, numero 1 pakialamera sa buong mundo, itong Agnes Calamard na UN Rapporteur, na wala namang alam, pakikinig lang kila Dilima Trillanes, sinasabi niya na may extrajudicial killing dito. Ano bang magandang gawin sa babaeng ito? Kung ako tatanungin, dapat ito persona non grata at wag nang papasukin pa sa Pilipinas o sa anumang teritoryo natin. Mukhang may tama rin sa ulo ito Maganda ito isama kay Dilima, itong si Calamard, at magkwentuhan sila doon. Sa loob na kulungan, magkwento-kwentuhan sila. Total, pareho naman sila may sapak sa ulo. 8:45 a.m. Diyan lamang ho kayo mga kapatid. 75 kilos free baggage allowance sa lahat ng To Go Travel. Tama, 75 kilos ang libre, kaya sakay na po sa To Go Travel. Tumawag lamang po sa 528-7000 or mag-book sa www.togo.com.ph. Pagod na naman sa trabaho, mag-Dr. Pampasma na. Kung ikay palaging pagod sa trabaho at nais maligo, ngunit takot mapasma, narito na ang sagot sa iyong problema, Dr. Pampasma. Proteksyon mo laban sa pasma sa maghabang pagtayo, paglalakad at pagod. Dr. Pampasma ang sagot dyan. Proteksyon sa pasma, mag-Dr. Pampasma. Enjoy a winter summer experience at the Hidden Sanctuary Hotel and Resort in Marilao, Bulacan. Tutok lamang yung mga bibitiw sa Facebook live natin. Pag kayo ay bumiti, ibig sabihin, naroon na naman kayo. Nagsusumbong kayo sa Office of the Vice President. Nariyan kayo papunta sa Senado at maaaring tinitext sa si Trillanes, si Alejano, at sinusumbong na naman ako. Yung bibitiw. 8:46. Diyan lamang ho kayo. Magbabalik po kagad kami. Promise! Alright, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Oras po natin, 8:54 in the morning. Monday po ngayon, 27 ng Marso 2017. Alright, unahin na po muna natin ito, kasi pag-uusapan din natin mamaya yung impeachment daw ni Vice President Leni Robredo ay tuloy na at nadagdagan pa na isa pang supporter
Bagamat sinabi na ni Manong Digong na wag nang i-impeach si Leni, bukod kay House Speaker, nadagdagan pa ng isa pa. Yung kaibigan mismo ni Manong Digong, si Secretary Vitaliano Aguirre, sabi hindi, tabla mo na si Pangulo sa akin. Gusto kong suportahan itong impeachment ni Leni Robredo. Anyway mga kapatid, pag-uusapan natin, pero pag-usapan muna natin, ito na po ito po ha, gumawa po ang Pulse Asia ng survey. At sa latest survey po nila, sinasabi na 82% ng mga taga Metro Manila ay nagsasabing safe sila. Safe, ha? Dahil sa kampanya kontra illegal na droga ng pamahalaan. Nasa linya po, para ipaliwanag pa na mas maayos, baka sabihin na naman ng mga sa kabila dyan, masyado tayong bias. O ito na mismo, yung mga gumawa na ng research, ano? Si Ma'am Doktora Anne-Marie Tabunda, Research Director ng Pulse Asia Survey. Magandang umaga po, Doktora Tabunda. Ma'am? Magandang umaga po, sir. Ma'am, kailan po ginawa itong survey? Ano pong period? Noong December po, December 6 to 11. 6 to 11. At Metro Manila lang po ba ito, ma'am? Or nationwide? Nationwide po yung tanong. Nationwide. At ilan po yung mga sinampling natin, ma'am? 1,000 mahigit? 1,200 po. Ano po ang pagbalik po ng survey? Ano po ang ito lang po ang tanong ko. Ano po yung tanong po ba doon, ma'am? Specifically? Ang tinanong namin ay, kumpara noong nakaraang taon, sa pakiramdam ko ay mas walang panganib ngayon sa aming lugar dahil sa kampanya laban sa illegal na droga. Yun po yung pangungusap at tinanong namin kung sila ay sumasang-ayon sa pangungusap o hindi sumasang-ayon. Okay, ano po ang sagot, Doktora Ma'am? Sa Pilipinas, 81%, sa NCR po, 82%. Ang nagsasabing sumasang-ayon sila sa pangungusap. So, Para sa kanila, mas walang panganib ngayon alright. sa kanilang lugar dahil sa kampanya laban sa illegal na drug. So, itong dalawang katanungan lang po, o itong isang katanungan lang at tinanong po ninyo sa kanila, ma'am? May malapit din doon pero halos pareho lang din ang sagot kasi ang tinanong lang naman namin kung sa palagay nila ay mas walang panganib ngayon sa kanilang lugar dahil sa kampanya laban sa kriminalidad. Kasi ganun din po halos ang sagot. Alright. Isa pa pong katanungan, Doktora, ano po yung mga sumali, mga tinanungan, ma'am? Anong mga edad po ito? Ay, ano ho yan? 18 years old and up. 18 and up. Oo. Kasi adult po yung target respondent. Ano naman po yung kanilang estado sa ating society? Sila po ba ay poor, medium, rich? Ano po ba? Lahat po. Mula class E, yung pinakamahirap, hanggang class ABC, middle at higher. Pare-pareho po ang sagot ba nila, ma'am? Kasi kung AB, pag sinabi at AB, medyo mga mayayaman po yun. Ano po ang sagot po nila? Pareho din. Ganun din po, 82%. Mas marami yung middle class po. Nahirap po kaming makapasok sa mga villages ng class AB. Mas madami yung middle class. Alright. Yung ibang class AB dyan, baka ho sa probinsya. Alright. Panghuling katanungan na naman, Doktora Tabunda, ano po ang margin of error nito, ma'am, yung plus or minus? Plus or minus 3% po sa buong Pilipinas. Plus or minus 6 sa NCR po. Alright. Doktora Anne-Marie Tabunda, Research Director ng Pulse Asia. Maraming salamat, Doc. Magandang umaga po. Mabuhay po kayo. Bueno, narinig po ninyo. Hindi po ako nagsabi noon. Narinig po ninyo yung Research Director ng Pulse Asia, si Doktora Anne-Marie Tabunda. Okay? Siya na po nagsalita na natin. Hindi po gawa-gawa ni Erwin Tulfo, hindi po ginawa-gawa ng gobyerno. Ayun po ang resulta ng survey noong Disyembre. Tinanong daw sila, mas safe na ba pakiramdam ninyo? Ang sagot, 82% sa Metro Manila, 81% sa buong Pilipinas. Ibig sabihin, mula Apari hanggang Hulo, sang-ayon. What does it tell us? Pakipaliwanag po, Vice President Leni Robredo. Medyo hindi ko po naintindihan Medyo nakatulugan ko ho. Pwede ho ba paliwanag niyo sa akin? Baka may paliwanag po kayo, Senator Antonio Trillanes, sir. Your Honor.
Kayo ho, lagi kayo may eksplanasyon. Ano po nga sa inyong palagay, Senator Trillanes? Ito si Trillanes, pag tinatawagan natin, hindi naman sumasagot ito. Hindi ko ambisyoso. Ninyo sa parang mga palampayan. Hindi ko mo ambisyoso. Ninyo parang palampayan. Oo. Anyway, anong paliwanag? Senator Trillanes? O baka may paliwanag ka, Congressman Alejandro. Bakit nagkaganon? Akala ko ba may EJK, extrajudicial killing? Madam Robredo, akala ko ba ma'am na walang magawa ang mga kababayan natin? Takot na. Bakit po ganun ang survey? Bakit ganun po ang resulta? Madam Vice President, pakipaliwanag nga po. Hindi ko maintindihan. Pasensya na talaga. Vice President Robredo, Senator Trillanes, Congressman Alejandro. Hindi ko maintindihan. At Miss Agnes Calamard of the United Nations, can you please explain how and why are the people saying now that they feel safer because of the anti-drug campaign of the government? Why are they saying that? Does this mean that your report is wrong? Does this mean, ma'am, that you are lying? Does this mean that you got wrong information? Ito pa. Ang hepe po ng PNP National Capital Regional Command, si Director Oscar Albayalde. Magandang umaga po, General Albayalde. General Albayalde, good morning, sir. Alauna, sir? Hello? Yes, sir. Good morning. Oo, Yes, this is... good morning. Oo. Good morning. Opo. Yes. Nabasa niyo siguro yung latest survey ng Pulse Asia tungkol po doon sa yung sinasabi na 82% ng mga taga Metro Manila happy sila. Ibig sabihin, feeling safe sila dahil sa kampanya ng gobyerno laban sa droga. So it looks like, and I don't know if you'll agree with me, siguro naman you'll agree with me, na vindicated dito ang PNP, vindicated ang gobyerno laban doon sa mga kumukontra sa kampanya ng droga ng gobyerno. Di po ba? Clearly, it says that the people are happy and they feel safe because of the anti-illegal drugs campaign of the government. Tama po yan, Erwin, no? At kami natutuwa dito sa binigay na tiwala ng ating pong mga kababayan na despite yung sinasabi nga nila na yung mga iba ay kontra dito sa ating ginagawa laban sa illegal na droga at iba pang krimen, particularly dito po sa NCR. At siguro naramdaman po ng ating mga kababayan na talagang nakita naman nila, no? Naramdaman nila na talagang they feel secured ngayon. At nakita naman po nila na talagang medyo luminis yung ating mga lansangan ng mga iba't ibang mga kriminal at ang mga naka-standby at yung mga nakikita nila na nagtutulak na parang unahin mo itong sunod-sunod ang binibenta yung kay Duterte. Pasok mo yung number 7, number 6, number 5. So, are you happy? Siguro naman na this will be enough para the PNP will keep on will work harder, sir, para mga kapulisan natin dahil mas gaganahan na sila because of this latest survey na mukhang may approval ang 82% ng mga taga Metro Manila sa ginagawa ng PNP. Tama yan, Erwin. Yan ay magiging inspirasyon sa atin, no? Alright. At sabi ko nga po, ay nakakataba ng puso at siguro yan ang magiging inspirasyon natin na para talagang gawin pa natin ang kung ano ang dapat gawin natin para talagang makamtan po natin ang tunay na kapayapaan dito sa Metro Manila. Alright, maraming salamat po, Director Oscar Albayalde ng PNP NCR. Good morning, sir. Maraming salamat po sa inyo at magandang umaga. Mabuhay po kayo. Alam niyo mga kapatid, makailang beses na nating sinasabi, Iyan ho, di ho gawa-gawa natin yan. Kasi yan ay nakalagay naman, yan ay nasusulat. Yan ay nasusulat sa aklat ng Una Duterte, Kapitulo 17, versikulo 23, talata 2. Basa,
And may I reiterate that I will comply with my promises, the basic things, like for example, corruption, drugs, and criminality. I will deliver on my promises. Dahil Trillanes can prove his allegation that I have amassed 2 billion pesos illegally, or if that bank account under my name has a total deposit at one time of even just $500 million, I will resign as president immediately. at ayon sa versikulo 29, talata 22. You have the evidence. Go ahead and file the case. Wala akong problema. I can rot in prison for my country. Kasi, Nagulaya mo ang bisyoso. Yung tinin ka ba? Wala ka na panambayan. at sa versikulo 39, talata 2, pompiang sa 3. Patay ko gobyerno na. Iwan sa amin. Aha. Ang naiwan sa amin. Pati abang tulisan ka. Lang. Malinaw, ha? Nakasaad sa libro. Sa libro ng Duterte, pangalawa, versikulo 29, basa, But human rights cannot be used as a shield or an excuse to destroy the country. kasi, Love one another. Pray in God's name. Let us not hate each other too much. dahil ikay patutungo sa And advise him further to stop opening his mouth when he has nothing to say anyway. Yan po ang mga nasusulat lang. Yan po ang nasusulat at nakasaad sa libro ng Duterte 1 at saka Duterte 2. Yan ho ang mga nasusulat. Hindi ho invento. Ha? Yan po ay malinaw pa. Pero iba po ang translation ng mga dilawan. Iba po ang pagkakaintindi nila. Alas 9:07 ng umaga. My goodness. I'm just, naku mga kapatid. Pinapatawa ko lamang ho kayo mga kapatid. Pasensya na ho. But anyway, natutuwa naman ho. Nakikita ko po ito mga smiley rito sa Facebook. Maraming salamat. Sana nga po napapatawa ko kayo. Pero, nako, totoo ho ito ha. Yung sinasabi natin, I just hope itong mga grupo ni Leni Robredo, itong si Trillanes, itong mga babata, sila Hano, at saka yung mga asungot na si Agnes Calamard, at saka yung mga laos na pero gusto pa rin marinig ang pangalan, si Jim Paredes, at saka si Jakul Salem na tiga-Japan daw siya, ewan ko kung anong trabaho ng hinayupak na ito. Wala na ako sasabihin pa sa grupo ninyo. Basahin nyo na lang po sa latest Pulse Asia survey. What does it tell you? Ang ibig lang ho sabihin ito ang pagkaintindi ko Ma'am Leni Robredo, Trillanes at Alejano, and Miss Calamard. Ito naintindihan ko Lumalabas po na yung mga namamatay na yan, walang pakialam ang taong bayan, ganun lang. Magalit na magalit sa akin kahit sino man. Lumalabas na wala silang pakialam yung mga napapatay ng pulis. Ayan na yung survey, Sang-ayon sila sa kampanya kontra droga. Sila na mismo ang nagsalita, hindi si Erwin Tulfo, hindi si Duterte, hindi ang mga diga-DDS na nagsabi, ang mga Duterte supporter, follower, etc., mga butante. Yung sinurvey ng Pulse Asia, sila na ang nagsalita, oo, happy kami sa kampanya kontra droga ng gobyerno. Ano ba yung kampanya kontra droga? Di ba patayan? Wala, magtapatan na ho tayo dito. Huwag na ho tayo magplastikan pa. Diretsahan na ito usapan. Kaya mga dilawan, makinig ka. Trillanes, alam ko nakikinig ka. May sinabihan ka, senador, na nakikinig ka lang. May bata kang taga-monitor ako. Makinig ka. O anong ibig sabihin ho nito ngayon? Huwag na tayo magplastikan. O tama siguro, sinasabi mo, kaliwat ka ng patayan, Trillanes. Nagre-reklamo ba ang taong bayan? Masaklap niya kung nagreklamo. Diretsahan ng salita ito, Leni Robredo. Let's face the facts and the truth. Nagreklamo ba ang taong bayan?
Kung nagrereklamo, kung nahihirapan, kung ayaw ng taong bayan doon sa kampanya kontra droga ng Duterte government, disinsanay sa survey na yan, magsasabi na siguro 0 o negative 30, negative 80 ang Duterte yung kampanya sa droga. Nag-negative na sana yan. Pero hindi, nakalagay dyan plus 82% sa Metro Manila, plus 81% sa buong Pilipinas. Ang ibig sabihin, gusto ng taong bayan yung kampanya kontra droga at walang pakialam yung taong bayan kung may mamatay man dyan. Kayo lang kasi sa Dilawan ang paulit-ulit na nagtatanong, paano kung may mamatay na pulubi? Sinagot kayo ni Duterte, pasensya na. Bakit siya nagtitinda ng droga? Pwede naman siya magtinda ng bakal bote. Pwede naman siya mamalimos. Bakit siya magtitinda ng droga kung mahirap siya? Tapatan na ho tayo. Kung atin-atin nila, wag nyo na isama yung kalambar na buwang na yan. Meron, di ba? May patayan, may namamatay. Pero hindi ko sinasabi gobyerno ang nagpapatay noon. Hindi ko sinabi inutos si Duterte yun. Walang diretsahan na tayo, magtapatan na tayo dito. Magsisinungaling ako pag sasabihin kong walang namamatay. Maraming namamatay. Diretsahan na tayo. Trillanes, Robredo, Alejano, CHR, Gascon, kung sino ka man pangalan ka, Piston. Ikaw Paredes, makinig ka na rin. Ikabit mo muna yung hearing aid mo, baka di ka makarinig. Ikaw din, Jakul Salem, diyan ka sa Japan, alam ko nagmamonitor. Tapatan tayo. May patayan. Pero it doesn't mean to say na sponsored ng gobyerno yung mga patayan na yan. Ang sinabi lang ni Duterte, huwag tayo magbulahan, huwag tayo magsinungaling. Narinig naman natin lahat, patayin nyo pag nanlaban. Ibig sabihin, ikaw pulis, pag tinutukan mo ng baril, bubunutan ka ng baril, barilin mo. Ganun, ako ho, gun holder ho ako. Ang turo ho sa akin ng mga instructor ko, pag nakatutok yung baril mo at ng kalaban mo at magbigla ka, bubunutan ng kalaban mo, ano nga ba naman sabihin mo, bibitawan ko ng baril ko, wag mo akong barilin ha? Babarilin mo, of course. You have to fire back. Lalo pa ito mga pulis. Diretsahan na ho tayo. Yes, may patayan. Pero umaalma ba ang taong bayan? Nagrereklamo ba yan taong bayan na yan? Trillanes, Robredo, Alejano? Nagreklamo ba? Hindi. Kasi sawang-sawa na sila dahil walang ginawa yung gobyerno ninyo, kayo mga Dilawan, walang ginawa si si Pinoy. Diretsahan tayo, walang ginawa si Gloria. Walang ginawa si Erap. Walang ginawa si Ramos. Walang ginawa yung Cory ninyo, yung mag-ina. Ngayon na natikman ng tao na may kumilos. May tinutupad yung pangako. Nangako yung tao may mamamatay at may mamamatay. Ayan, may namamatay na nga. Pero magkaalaman na ngayon, suportado ng mga yan. Yang mga yan ang sumusuporta sa Pangulo. At dyan kumukuha si Duterte ng lakas niya at approval niya sa mga tao na yan. Dyan siya kumukuha. Diyan siya kumukuha ng mandato sa mga tao na yan na nagsasabing go, go, go Duterte. Masking ilang survey pa ang gawin mo. Magpa-survey kayo paulit-ulit. Yan at yan ang lalabas dahil ang tao nasa likod ng Pangulo nila. Itigil nyo na ngayon, puro kayong kagaguhan, mga extrajudicial killing. I-anunsyo nyo pa sa ibang bansa. You are feeding the world with wrong information, Leni Robredo, Trillanes, Alejano, and Gascon. And you freaking calamard, you mother, father, calamard, you freaking don't know what's happening in this country, so why not just freaking shut up? Yung taong may mandato, yung taong nagsasabi, yan na yung survey Atin-atin lang mga Pilipino, yung mga kababayan, yung mga yan, nasa Facebook na yan, ang nagsasalita, sila yung dating silent majority. Wala silang platform na magsigaw, na mailabas yung boses nila. Wala. Ngayon lang ang pagkakataon na nakakapagsalita sila
at naririnig yung boses nila through social media and telling the government, telling that man in Malacanang, go ahead, do what you have to do. We voted for you. You promised us to clean this country, to get rid of drugs and corruption. Do it. O di ngayon lumabas sa survey ng Pulse Asia, 82% ng mga Pilipino, ng mga tiga Metro Manila, sang-ayon sa kampanya kontra droga ni Duterte. 81% naman sa buong Pilipinas are saying, yes, we like that. We like that may patay. Hindi nga lang nila sinabi, we like that may patayan. Yes, patayin ninyo yung mga dapat patayin. Hindi lang masabi-sabi ng mga yan. Dahil hindi tinanong sa survey. Sa kanila wala silang pakialam. Mamatay ka na kung mamatay dahil nagtitinda ka ng droga dyan. Kay mahirap ka, kay mayaman. Tama naman si Duterte. If you are poor, I'm sorry. Ba't ka magtitinda ng droga? Bakit? Solusyon ba? Dahil kasalanan ba ng gobyerno? Kasalanan ba namin? Na naging mahirap ka, kaya magtitinda ka ng droga? Bull! Magtrabaho ka, magbanat ka ng buto, mag-pedicab driver ka. Marami naman di ba? Na mga mahirap na kababayan natin. Hindi naman nagtitinda ng droga, may tawid. Yung iba nga, nagpapagpag ng pagkain sa basurahan para mapakain lang ang anak nila. Hindi naman sila nagtitinda ng droga. Kaya nagtanong kay Duterte na, puro mahirap lang Mr. President. Paano yung mga mahirap na namamatay? Pasensya na. Dahil pinili nilang trabaho, magtinda ng droga. Pwede naman sila magtinda ng iba, ng bopis, ng isda, ng pansit, barbecue. Pwede naman sila mga lakal, dyaryo bote. Pwede sila mag-pedicab driver, tricycle driver. Bakit kailangan magtinda ng droga? Tama lang yun. Kung ako nga tatanungin mo, tama lang. Yung mga tao na nagsasabi, yes, okay lang na patayin yan. Hindi nga lang tinanong sa Pulse Asia, okay lang kahit may mamatay. But the mere fact na sinabi ng 82%, yes, we like the campaign against drugs by the government. We feel safer now. Alam nila may mga patay, hindi naman tanga yan, di ba? Yung mga nag-oo. Ibig sabihin, sang-ayon sila na may namamatay. Robredo, Trillanes, Alejano, Gascon, civic rights, simbahan, inaaprubahan ng tao. And Calamard, of course, yung mother, father. 9:17 ng umaga. Yun lang ho yun Ganun lang ho ang explanation dyan. Itong mga ito, Robredo, Trillanes, sila, yung mga yan, ang nagsasabi, ang nag-uudyok kay Duterte, trabahuin mo, tirahin mo yan, tumbahin mo, kami bahala sa'yo. O di yan ang nangyari, sila yung mga yan, yan ang question ninyo, yan ang pagalitan nyo, Robredo, Trillanes, yang mga tao na yan. Yan ang pagalitan ninyo, yan ang murahin ninyo. Ang tao, gusto ng tao na yung kampanya ng gobyerno, kahit may patayan, gusto nila. Bakit nila aprubahan? Bakit aprubahan ng 82%? Di ba? Kasama na yung patayan, aprobado sila. Patayin mo na yan. Mga salot sa lipunan. Mariosep kayo talaga. Pastor Erwin, short break lang tayo, brother. Tapos basa po, spill. Okay. Sandali lang po, okay? Yung mga gusto mag-CR, mag-jingle, Pero bago ho yan, isa mo ng bersikulo mula sa talata 1, 2:22 ng unang aklat ni Duterte. Basa! And advise yung father to stop opening his mouth when he has nothing to say anyway. Alright, 9:18, huwag ho kayong bibitiw. Patuloy po't walang poknat itong init at banat natin ngayong umaga. Diyan lamang ho kayo. Magandang balita po mula sa Powerfield Gas Station. Pwede ka na maging franchise co-owner ng bagong branch ng Powerfield. Tawag lamang po 655-4374. May latest model na po ang TCL P2 Ultra HD TV, ang popular series na may bibili sa mga sumusunod na screen sizes 43, 49, 55 at 65. Ang P2 UHD TV na TCL ang may HDR technology para sa enhanced viewing experience gamit ang Linux operating system. Para sa high-class entertainment na abot kaya, ang P2 UHD TV na TCL ay mabibili sa mga leading appliance centers sa Pilipinas. Bisitahin lamang po ang kanilang website sa www.tclphilippines.com. TCL Philippines, one of the leading and trusted TV brand, TCL The Creative Life.
Alright, 9:25 in the morning. Kaya lang naman ho, nag-ingay itong mga ibang mga bansa at nangelam itong United Nations, itong sinakalamar ng UN Rapporteur, dahil inimbento-imbento yan nila Dilima, si Dilimang unang invento niyan. Binitbit yan yung matubato na may tama sa ulo. Sinundan ni Trillanes, tapos ni ni Alejandro Den Robredo. Kaya walang patid yung EJK na yan. Parang, pag sa labas ka nga, pag hindi ka Pilipino, pag wala kang alam, kakabahan ka, naku, Diyos ko, patayan pala doon, araw-araw. Sus Mariusep, yung pangulo nila. Parang si Idi Amin, Diyos ko po, pinapatay na yung mga tao doon, wala na magawa. Kawawa naman, umiiyak na. Hindi nila alam yung totoong istorya. Ang totoong istorya, suportado ng tao. O yan, o yung survey na yan. O, yan, yung survey na yan is telling you na suportado ng tao yung ginagawa ng gobyerno. At okay lang sa kanila may mamatay. Dahil kung hindi okay sa kanila, hindi aabot ng 82% yung sang-ayon sila sa kampanya kontra droga. Ibig sabihin lang, suportado nila yung Duterte government, yung ginagawa nito. Eh, ang problema, yung lalabas lang, yung may naggangak-ngak, pero yung kagaya nito, hindi na lalabas sa international media. Pustahan tayo. Siyempre, hindi na babanggitin ni Leni Robredo yan. Siyempre, wala rin sasabihin dyan si Trillanes o si Alejandro. Siyempre, hindi mo rin maririnig yan sa bunganga ng matandang balasubas na si Jim Paredes. Ganon din si Jacul Salem. Oh. Wala kang maririnig, lalo na sa CHR, lalong wala kang maririnig din. Ang maririnig mo lang yung mga kontra ng mga iilan na dilawan, hina-highlight ng mga dilawan din na dyaryo, dilawan na TV, dilawan na radyo, hina-highlight nila. Pero yung ganitong balita, hindi binabalita. Ida-drop off nila yan. Minsan ang buhay, life is really unfair, ladies and gentlemen. Ano nakakalungkot dyan eh. Kaya ngayong extrajudicial, kanina ko pa sinasabi, I will only believe na may extrajudicial killing kung sasabihin na ng Senado o kung sasabihin na ng hukuman meron. Pero so far, lumalabas, summary execution po ito, salvaging. Matagal na may salvaging sa atin. Panahon pa ni Cory Aquino, may sinasalvage na. Ramos, Erap, Gloria, lalo na kay Pinoy. Hindi EJK, hindi extrajudicial killing, kundi summary execution, sinasalvage. Mariusep, ewan ko ba, parang hindi maintindihan ng mga bugok na ito. Ngayon, balikan natin, itawagan si Secretary Vitaliano Aguirre kung hindi sumasagot si Senator Pacquiao. Dito tayo sa impeachment, tuloy na raw. Kung tatanungin po natin si House Speaker Alvarez, tuloy na ang yung impeachment. Dahil para sa kanya, tawagan si Minority Floor Leader, tawagan si House Majority Leader, at alamin natin kung saan ito mga impeachment na ito. Sabi nga po, ang latest na sumuporta rito ay si Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Tinabla po ni Secretary Aguirre ang kanyang boss na si Manong Digong para lamang suportahan itong impeachment ni Leni Robredo. Dahil sabi po ni Manong Digong, sa kanyang opinion ito, lahat naman tayo may opinion, pero hindi naman kailangan sundin ng mga kaalyado ni Manong Digong. Sabi ni Manong Digong, wag nyo nang sampahan ng impeachment si Leni. Si Manong Digong kasi naturuan ng tama siguro ng kanyang magulang, nakinig sa kanyang mga magulang, kahit gaganon-ganon bastos ang bibig, pero may pusong mamon pala. Maawain pala yung presidente natin na sinasabi ng mga dilawan, berdugo, mamamatay tao, bastos. May puso palang mamon. Huwag nyo nang demanda yan, huwag nyo nang i-impeach si Leni, ako na lang i-impeach ninyo. O kita ninyo, kita nyo yung mga dilawan kayo. O kaya sabi ni Aguirre, hindi, pasensya na Mr. President, tabla-tabla muna tayo. Susuportahan ko si Speaker Alvarez.
Pasensya na kung tao niyo ako, sir, pero hindi ako papayag na hindi ma-impeach si Leni Robredo. Kailangan ma-impeach yan. O, biro mo. Dalawang kaibigan ng Pangulo, tinabla ang Pangulo. Dahil gusto nila ma-impeach si Leni Robredo. Dahil tingin talaga nila, talagang trinaydor ni Leni Robredo yung tiwala ng publiko sa kanya. Yun yung tinatawag, betrayal of public trust. Nasa linya po, alamin natin kung nasaan na itong impeachment ito, ano na mangyayari. Sa linya po, si Minority Floor Leader Congressman Danilo Suarez. Magandang umaga po, Kong Danny Suarez. Hi, Erwin. Magandang umaga sa viewers and listeners. Opo, sir, nasaan na po yung impeachment ngayon ng, ni Pangulo, alam ko, nandyan na sa Justice Committee. Yung kay Leni Robredo, sir, na dumadami ang supporters ngayon nitong impeach Leni, despite the fact na sinabi na ni Manong Digong, wag nyo nang impeach siya si Leni, pero mukhang tinatabla siya ng mga bataan niya, sir. Talagang gusto nilang ma-impeach si Leni Robredo, Minority Floor Leader, sir. Erwin, nasa Quezon ako ngayon, ano? Okay. Pero mamayang 2 o'clock, makikita kami ni Majority Leader Pariñas. Aha. Kasama siya doon sa Congressional Caravan. Oo. Ito na yung last leg. Pauwi na sila ng Manila today. Oo. Mag-host lang kami dito sa Quezon. Pag-uusapan namin yan. Oo. There are possible events that can happen. Number 1, although we are on break, pwede magpatawag ng committee hearing on justice. Okay. If they want to, to take up that issue. Ngayon, sa amin naman, on the part of the minority, may meeting kami sa Wednesday, bukas, Martes. Okay. At pakikinggan namin yung kanyang address na sinabi niya. Kung totoo sinabi niyang the Philippines is now helpless and hopeless with this present government. And yun ang gusto naming marinig. Kung talaga sinabi yun. Ay, kung kayo ang tatanungin, sir, kayo ay talagang batikan at saludo ako na mambabatas, kaya okay kayo na mambabatas at veterano na dyan. Anong basa nyo rito? How do you feel when you hear this na the Filipinos are hopeless and helpless? Well, that is a betrayal of public trust. Kung talaga sinabi niya. What made you say that? What made you say that, Ko? In a party forum, kayo mag-usap kayo. Pero when you address international bodies, hindi naman ata, you're the vice president, you're supposed to support the integrity of this government that you're a part with, di ba? Kahit na opposition ka, you do not have the right to say that, right? Na yung taong bayan ay hopeless and helpless. Never will I say that minority, I will never say that this government is helpless and hopeless. But I haven't heard it personally, Erwin. So, sa Martes, magkakaliwanagan kami ng minority members. So, papakinggan niyo yung tape na pinadala niya doon sa UN body. Papakinggan yung lahat, sir. Yeah. Ayun. Pakinggan. At pag sinabi niya yon, what does it tell you? What will you do? Pag talaga sinabi niya, mukhang sinabi niya kasi talaga, sir. It should be a consensus of the members, Erwin. But ang mangyayari dyan, one vote kami. Hindi kami pwedeng yung tinatawag na conscience vote kung susuportahan namin ang impeachment. Ayun. Pero tama si Christie Speaker, it's a process that we must observe. Correct. May nag-file ng impeachment, pati yung impeachment against the President, pakinggan namin yun. Trabaho namin yun Pero alam mo, sir, kagaya, kayo nasa minority, pero si House Speaker, nagsalita na, mukhang kaibigan ni Pangulo ito, pero tinabla ang Pangulo at sabi niya, wala mo ng Pangulo dito. Ito nasa Kongreso, so walang pakialam dito ang ehekutibo. I-impeach namin. Kung talagang may grounds, i-impeach namin ito. Medyo rude ng konti yung wala kayong pakialam, but we are independent. Yun pala ang tamang word. We are independent. We are in the Congress. So, tinabla muna ng kanyang kaibigan, yung kanyang kaibigan. Anyway, Congressman Danny Suarez. Nako, sir, maraming salamat po, ha. Thank you for picking up always. Magandang umaga po. Magandang tanghali sa bayan ng Pilipinas. Thank you po. Ayun na nga yung sinasabi, mga kapatid, yung betrayal of public trust, nagtitiwala ang taong bayan, paliwanag ko lamang po sandali sa inyo bago tayo mag-break. Kaya po, betrayal of public trust, marami nagtatanong sa akin, bakit betrayal of public trust, Sir Erwin? Ano po bang ibig sabihin ng Tol Erwin? Pinagkatiwalaan ka ng taong bayan na susuportahan mo ang gobyerno mo.
Susuportahan mo ang bayan mo. Hindi mo sisiraan ang bayan mo. Sasabihin mo ang katotohanan. Mamahalin mo ang taong bayan. Mamahalin mo ang bayan mo. Pero the mere fact na sinabi mong walang kwenta ang gobyerno, helpless, hopeless ang taong bayan, ikaw gobyerno ka rin eh. Oh, kasama ka sa gobyerno, vice president ka, oposisyon ka, pero you are still part of the government. Isasabihin mo na hopeless at helpless ang taong bayan sa gobyerno, parang kinakawawa ng gobyerno ang taong bayan. Entonces, teka muna, nasa linya na pala itong ating suki. Itong ating kaibigan si Senador Manny Pacquiao. Magandang umaga po, Senator Manny Pacquiao, sir. Good morning po. Good morning sa lahat ng lugar na ngayon. Nako, maraming salamat po for picking up our call. Matanong ko lang, sir, kasi kaya po ito na yung ugat ng mga impeachment na ito ng Manong Digong dahil dito sa mga sinasabi ng ilan dyan na mga kasama ninyo noon na may extrajudicial killing. Gusto ko lang po malinawan, sir, kayo since panahon pa po ni De Lima, inimbestigahan nyo nito because Senator De Lima is insisting na may EJK. Pero ilang beses na kayo nag-hearing dyan, mukhang wala naman po. Is there really, kayong tanungin ko, sir, meron ba talagang EJK o wala? Wala naman pong EJK at ilang beses namin na investigahan yan at may mga committee report na rin yan na ilabas. Wala namang EJK at ginagampanan lang yung tungkulin ng ating mga kapulisan na hindi rin malagay sa panganib yung mga buhay nila. Mm-hmm. So, at kung titingnan mo, yung lahat ng mga investigasyon na yan, hindi naman paayos ang gobyerno sa pag-imbestiga. May mga kapulisan din na iimbestigahan na lumabag din sa batas. So anong tawag ho dito? Kasi may nga sinasabi, ayaw ko rin ho tayo, hindi naman tayo bulag, tayo gabaan naman tayo ng Diyos. Alam naman ng Diyos naman nangyayari, may mga patayan. Pero pwede bang sabihin, kagaya sinasabi ng mga kalaban, na utos ni Duterte ito, alam ko may patayan, pero sa tingin ko kasi, sir, I don't know if you'll agree with me. Itong patayan na ito, nasa lower level lang, kagaya yung sa CIDG 18, na pinatay yung si Albuera may sa kulungan. Sila lang yun, doon lang sa level lang, kay Colonel Marcos, yung si G.H. Joe, yung mga NBI Deputy Director lang yung mga nagplano-plano nito, pero walang instruction si PNP Chief, walang instruction ng Manong Digong na patayin nila yung mga tao. Di ba, sir? So, entonces, ito ay summary execution, pero at their level, hindi exactly yung gobyerno. So, it should not be called as extrajudicial na sponsored ng gobyerno. Tama, Sen? Tama po. Hindi po dapat tawagin na EJK dahil hindi naman inutos ng Pangulo, inutos ng mga kumbaga personal na mga activities ng mga yung ibang mga pangyayari, personal activities ng mga kapulisan natin na may mga involved din doon sa mga transaction pagdating sa illegal na droga. Alright. Well, ngayon, sir, may kakaroon daw ng impeachment, pareho yung kay Manong Digong at saka itong kay kay Vice President Leni Robredo. Siyempre, pag may lumusot dyan, ito may suportahan ninyo. Matanong na kita, siyempre, yung kay Leni Robredo, kung lumusot po ito may suportahan ninyo, betrayal of public trust. Yung kay Leni Robredo, may mga ebidensya naman tayo na dapat isa siyang Vice President, pangalawang Pangulo. So, intindihin natin po, pangalawang Pangulo ka ng Pilipinas, tapos magsasalita ka against your country. Mm-hmm. Hindi magandang tingnan, hindi magandang, para sa akin, hindi magandang tingnan yan. Dapat protektahan mo, dipinsahan mo, i-promote mo yung bansa mo dahil ikaw ang pangalawang Pangulo. Mm-hmm. Yeah, exactly, sir, exactly. Anyway, panghuli pala, sir, kaya pala ako tumawag. Pwede ba, sir, itong ginagawa ni Agnes Calamard, ito yung UN rapporteur na laging salita na sinasabing extrajudicial killing. Pwede bang gumawa kayo dyan o isa sa inyo po magpasa ng resolusyon na iban itong babae lifetime sa Pilipinas o ideklarang persona non grata na ito dahil gawa lang ng kwento ito, Senador, sir? Siguro may mga kontaksyon dito na mga malalaking official dito sa Pilipinas na gobyerno na sirain yung ating bansa at
ako'y nalulungkot dito sa mga ibang mga public officials natin na matataas na hindi nila tinitingnan yung kapakanan ng ating bansa, kundi sinisira pa lalo nila dahil ang kontak nila ay international media at ito ay nakakasira sa imahe ng ating bansa at gagawa natin ng aksyon yan sa abot ng ating mga kaya na hindi natin papayagan na sirain nila yung ating sariling bansa. Senator Manny Pacquiao, sir, daghang salamat in taon. Maayong buntag, mabuhay po kayo, Sen. Daghang salamat, Erwin, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon at sunod. Pero pati ang Manny Pacquiao nagsabi, anong klase siyang opisyal, pangalawang Pangulo, Vice President? Sisiraan mo ang nire-represent mo na bansa? How can you do that? Yun lang naman po yung punto de vista ko rito. Yung mga nagagalit, yung mga nagpipetisyon sa akin, at tatawagan daw nila yung TV5, itong si Jim Paredes na ulyanin na yata, hinayupak na ito, dapat sa retirement home na ito, at saka yung si Jacul Salem, ha? Kaya naman ako nagagalit, sinabi ko lang naman, hindi ko pinipersonal si Leni Robredo, ang sinasabi ko lang, sana si Vice President, ginamit naman niya yung utak niya. Sayang naman pagiging abogado ng Vice Presidente. At saka, Madam, listen up and listen good. Kayo po yung pangalawang Pangulo, mami. Kayo po yung Vice President. Ilang beses ko na sinabi, ikaw ang dapat parang haligi ng tahanan, ikaw ang ina ng bayan. Alright? Si Digong, ang tatay, ikaw ang ina, kami mga anak. Alright? Entonces, pag ikaw ang ina, ipagtatanggol mo ang iyong bayan. Pwede mo sabihin yung ang tatay natin, easy lang, easy. Ha? Pag may tanong naman kami, uy, may patayan daw, may nabalita ako, may mga patayan, pinapatay na raw ng padre de pamilya niyo, mga anak ninyo. Ano bang ginagawa niyo dyan? Ikaw ang una magsasabi, walang patayan dito, dinidisiplina lang. Wala okay mga anak namin, yung mga iba, ganito, ganon. Trabaho mo yan, Leni Robredo. Hindi trabaho ni Digong yan. It is your job. Pero kung sasabihin mo, oo nga yung wala na magawa yung mga anak ko, yung mga kababayan namin talagang helpless na sila Dito sa padre di pamilya, mamamatay tao. Doon ka sinisilipan. Betrayal of public trust. Dahil mali yung ginawa mo, mali yung sinabi mo. Tapos Maria Josep, ginaya mo at nagpaututo ka kay Trillanes at Alejano na pareho rin bobo. Sama mo na dyan si Jim Paredes at saka si Jacul Salem. No, ayan tama. Tumama rin ako. Jacul Salem. 9:43 ng umaga. Abay, patuloy po itong ratsada natin at diwago kayong bibitiw. Ay, sisilipin pa natin itong mga issue na ito. Ito nga, tanatawagan ho natin si Secretary Vitaliano Aguirre. Tinabla niya po si Manong Digong para lamang suportahan itong impeachment ni Leni Robredo. Sa aming pagbabalik ho yan, mga kapatid, huwag kayong bibitiw, Oy, hindi na magtitiis daw sa mga lumang silid-aralan ng higit 2,000 estudyante sa Maynila at Negros Occidental. Ito ay makaramag kaloob ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR ng mga bagong school building sa 2 pampublikong paaralan. Formal na inilipat ng PAGCOR sa pangangalaga ng P. Gomez Elementary School sa Santa Cruz, Manila ang isang bagong 4-story, 20-classroom building. Isang 2-story, 10-classroom building naman ang natanggap ng Doña Hortensia Salas Benedicto National High School sa La Carlota City, Negros Occidental mula sa ahensya. Sa kasalukuyan, ang PAGCOR School Building Program ay nakapagpaloob ng halos 7,000 classroom sa 54 na lugar na buong kabuluhan. Maliban po rito, mahigit 2,000 classroom, 220 na lugar ang kasalukuyan pang itinatayo. Samantalang 173 classrooms naman sa 22 lugar ang nasa proseso pa ng procurement. Ang Pildex hot and cold water PPR pipes and fittings ay gawa sa 100% virgin materials na may German technology kaya maasahan sa tibay. Siguradong walang tagas, madaling ikabit at tamang halaga. Kaya kung kayo magpapagawa ng bahay o planong palitan ng inyong water pipes,
mag-Pildex Pipes and Fittings na. Tibay na loob, tibay Pildex Pipes. Para sa mga katanungan, tawagan ang numerong 559-9996 at 559-9997 o bisitahin ang kanilang Facebook page sa www.facebook.com/Pildex Pipes. Diyan lamang ho kayo. Magbabalik agad tayo. Sa ating pagbabalik, makakausap natin si Secretary Vitaliano Aguirre. Bakit? Bakit niya tinablas si Manong Digong? Para suportahan ang impeachment ni Leni Robredo. Diyan lamang ho kayo. Ay, alam niyo mga kapatid, may tinatawagan namin si Secretary Vit Aguirre. But anyway, subukan nyo lang ha. Pag sumagot, pasok natin yan. Pero, dito muna tayo sa itanong mo sa dalubhasa. Dr. Babe Sarcena, psychiatrist and relationship expert. Magandang umaga po, Doc. Ay, mabuti naman sa awa ng Panginoon Diyos. Medyo na-high blood lang ako at saka ito mga nakikinig sa atin sa Facebook nanonood sa buong mundo. Na-high blood lang ako sa mga, may mga, akalain mo ba naman, Doktor, ipipetisyon daw ako na matanggal ako sa radyo? Dahil bastos. Bastos daw yung bibig ko, Doktora, at kung ano mga sinasabi ko laban sa isang opisyal dyan. Kaya, oo. Anyway, Doc, dito tayo muna. Ay, may isang problema. Medyo, sabi nga ng ilan, iyo daw itong problema. Pero bahala na kayo, humingi ng advice itong si lalaki. Ito po yung problema, Doktora. Dear Sir Erwin, ako po ay isang delivery truck driver. Ang problema ko po ay ang aking kasintahan na 1 taon ko ng karelasyon. Ang problema po, Sir, last week, nang una kaming pumunta sa motel, dito ko nalaman na meron pala siyang underarm odor. At pagbaba ko pa, may problema rin po. Akala ko po ay may patay na pusa doon sa kwarto. Anyway, sir, hindi naman po ako na turn off. Naawa po ako sa aking GF dahil mahal na mahal ko po ito. Dahil bukod po sa maganda ay sobrang bait. Yun nga lang, meron po siyang body odor doon po sa kanyang kilikili at doon din po sa ibaba. Pakupatay tayo dyan. Alam nyo na po kung saan yun. Paano ko po sasabihin sa kanya na hindi siya masasaktan na meron po siyang body odor at pati si Jenjen ay may amoy? Reregaluhan ko ba siya ng mga ina-advertise sa TV na yung lactacid at yung pang-underarm? Pero ayoko pong ma-offend siya. Please help, sir, kasi baka pag dinala ko po siya sa aming bahay at ipakilala sa aking magulang, baka sabihin nilang bakit nagdala ako ng patay na hayop. Araw-araw po ako nakikinig sa inyo habang ako po'y nagmamaneho. Tago nyo na lang po ako sa pangalang Rudy. Doc, 2 problema sa Kilikils at saka si Jenny. Anong gagawin? Paano sasabihin? Reregaluhan ba ng lactacid at saka underarm sa isang gift box? O sabihin, ang baho naman ang kilikili mo, sweetheart, at saka si Jen, pwede ba maghugas ka ron? How will the guy say that, doktora, na hindi ma-offend yung girl? Hindi ma-offend. Actually, ang importante dito na sabihin sa kanya, straightforward na dito mo patingin tayo si doktor, pag-check natin, baka may mga problema. Kasi ito yung mga body odor. Ano yun it needs medical assessment. Kasi may mga, like for example, it could be possible na may infection and pwede naman siya magamot, no? Huwag tayong masyado mag-dwell doon sa commercials. Magpatingin muna tayo sa doktor para alam natin kung paano No, Doc, the mere fact na you will say magpatingin tayo sa doktor, hindi ba ma-offend si girl lalo, si girlfriend ko? Kung example, that's my girlfriend, hindi ba siya ma-offend? Mas maganda na nga, sign ng pagmamahal yun na straightforward, sabihin mo na mukhang kailangan natin magpatingin muna para doktora, so sasabihin niya sa girlfriend niya, sweetheart, ang baho ng kilikili mo at saka Jenjen mo, magpatingin ka sa doktor? Is that how you gonna, how will he break that to her? How will she say that? Para sa akin kasi important, pwede rin naman na sabihin mo na ito, you talk to her straightforward, no? Sabihin mo na
love mo siya at gusto ko lang din naman na magagamot kung ano man ang kailangan gamutin at feeling niya, sabihin mo sa kanya na pag gusto ko na pag magla-love meeting tayo, nag-enjoy tayo sa isa't isa. Kung sasabihin ng babae, bakit ako magpapatingin, sweetheart? Bakit mo ako dadali sa doktor? Hindi ba ako magaling na performer? Bakit mo ako dadali sa doktor? Wala naman ako, or baka sabihin, wala naman ako sakit. Are you, baka lalong magalit si girlfriend. Are you thinking na I have HIV? Ha? Paano yan? I don't think na magagalit din siya, lalo na kapag ito ay constructive naman. Hindi kaya mainsulto naman, doktora. Babae yun, dok. Babae yun. Lalaki ang magsasabi. Hindi kaya mainsulto. Kasi mas maganda na yung diretsahan Kasi pag sasabihin mo pa sa nanay niya or what, ikakalat mo pa yun. So, para sa akin, importante na straightforward. Sabihin mo sa kanya, sweetheart, alam mo, kailangan lang yata natin magpatingin sa doctor para makita natin kung ano yung nagkukos ng smell. Period. That's it. So, paano pag tinanong siya ni Girl Lalo, anong smell, sweetheart, sa baba o sa kilikili? sabihin mo both para alam niya. Si doktora mahirap talaga. kasi magpaikot sir. I know, pero parang mahirap sabihin. Madaling sabihin, ikaw girl ka, doc. Pero kami as guys, parang mahirap. I mean, sa asawa, okay. Diba? Kapatid mo, okay. Ang baho naman ng kilikili mo, gano'n, diba? O sa misis mo. Dahil mga mister nga, umuutot na sa harap ng asawa nila. Pero pag girlfriend mo, syempre nagkakahiyaan pa nga yan. Sweetheart, paano sabihin na, ang baho naman ng kilikili mo? Sabihin, bastos ka, matapos mo akong gami... Don't say mabaho. What did you say? Don't say mabaho. Sabihin mo lang sabihin mo lang na kailangan ng talaga natin ng consult. Siguro baka may mga kailangan natin gamutin, lalo na may smell. You can say the odor or the smell, pero wag mo sabihin, ang bako mo naman. Kasi parang nakakahiya yun, di ba? Sabihin mo na lang na may smell o may odor, kaya kailangan na natin siguro sweetheart na magpatingin, sabay tayo. Tama. Ganon. Hindi so. Sabay tayo, magpatingin tayong dalawa. Exactly. I agree. In that way, hindi mahihiya si sweetheart mo. Tama. Mainsulto nga naman pag... tama ka, doktora. Sabi mo naman, ang baho mo naman. Ang baho naman ng gen-gen mo. Oo. Yun. Baka sabihin, bastos ka. Oo. Mag-away na kayo. Ay, sigurado. Ang baho nun. Amoy imbornal na yung kilikili mo. Amoy patay pa na hayop yung gen-gen mo. Ano yan? Hindi press na talaba. Parang baka magalit, doktor. Wag. You can say constructive criticisms naman in a nice way na hindi siya ma-offense. At ang isang technique dyan, Sir Erwin, kayong dalawa magpatingin. Ayun, patingin ka rin. Kunwari, sabihin mo, sweetheart, samahan mo nga ako sa doktor. Ganon, di ba? Oo, kasi may... Kung magpapatingin ako sa euro, okay lang. Gusto mo magpatingin ka rin sa OB. Or pwede mo sabihin, ako magpatingin dahil meron akong alipunga. Patingnan mo rin yung kilikili mo at saka gen-gen mo. Pwede ba yun? Pwede rin na you keep in touch. Like for example, no? Magpatingin ka sa urologist. Urologist. Pwede rin nakausapin mo muna yung OB-GYN bago magpatingin. Sabihin mo na, Doc, may problem kasi kami with regards to the body odor. So, pwede na rin ng doctor ang magsabi nun kung nahihiya ka magsabi sa kanya. But, ang pinakamaganda dun, both of you go to the doctor, then, sabihin mo, ako nga, parang may feeling ko, may amoy din ako. So, in that way, hindi siya ma-offend sa sasabihin mo. Alright, very well said, Doktora Babe Sarcena. Naku, Dok, maraming salamat. Marami kang na-entertain ng mga kababayan natin. Thank you, Doktora. Thank you. Thank you. Alam na this, Rudy. Kung ayaw sumama, kalad ka rin mo, mapunta kay Doktora. At sabi mo, magpatingin ka, hayop ka. Hindi, biro lang. Ayusin ang pagsabi, ha? Ayusin. Huwag mo na sabihin, ang baho naman ang kilikili mo at saka gen-gen mo, wag. Sabihin mo lang, may ibang smell siya. Sabihin ng babae, ano yun? May ibang smell siya, parang amoy perfume siya na expired na. Parang gano'n na lang. Tiradahin mo. Tapos pagdating mo naman sa baba, parang, kumain ka ba ng talaba? Bakit? Kasi parang may talaba dito sa ilalim na expired na. Parang gano'n, tirada. Iyo!
Ayun, oh. Oh, habang pinapatugtog mo yan, ipasok mo yung talata 2:23, bompiang mo kay Duterte 1. And advise him further to stop opening his mouth when he has nothing to say. Dahil, That's, if that is part of my destiny, it is my destiny to go. Ganun lang yan. at para makapasok doon, I would be glad to die for the Filipino. kaya ang sabi sa versikulo 33, talata 2, pompiang sa 5, Maybe God gave me only 2 years, 6 months, 1 year and a half to be president of this country. Fine. Basta let it not be said na hindi ko binigay ang pinangako ko. kaya dapat magsisi na dahil love one. Love one another. Then in God's name, let us not hate each other too much. Ito po si Pastor. Ito po si Erwin Tulfo. Nako mga kapatid, sobrang daming salamat po. I hope kayo po ay na-inform namin. I hope we were able to entertain you guys. Bukas ulit, promise. Ala na ho tayong oras. Si Tolbe na sa Bitag Live. Diyan lamang ho kayo. Thank you very much for tuning in, guys. Yung mga nasa radyo, sa telebisyon, sa Facebook, of course. Sobrang daming salamat. Bukas ulit, promise, we'll have fun. Bukas ulit, tataas ulit ang mga presyon ninyo. Uminom ng Calci Black, todo. Bukas, promise. Ako po, Sir Erwin Tulfo, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, Pilipinas!